sa urgent care. Dito kami sa Air 3. Kasi sinundo ko si Abby sa work. Kasi nahihilo. Buti na lang si Jonas. Ang pasok pa niya alas 2 na hapon. Kaya nag-drive kami gamit yung sasakyan ko. Tapos sinundo ko siya para yung sasakyan naman niya madala namin pa uwi. Nahihilo daw. Tumawag siya sa akin. Bigla na raw siyang nahihilo na nasusuka na para siyang hihimatayan. Eh, sabi ko, huwag na siya mag-drive, sunduin namin siya. Nagpaalam na siya sa work. Tumawag sa akin ng alas 7:30. Dito sa urgent care. Hilong-hilo daw siya. Chinek yung sugar niya kanina. Okay naman daw, normal. Medyo mataas daw yung blood pressure, pero dahil nga siguro sumuka siya, kaya sabi check na lang. So, dito kami sa waiting area. Anong oras na? 9 plus na yun. Mag-aalas 10 na. Binigyan siya ng gamot. Kaya nakatulog. Nakapagpahinga muna siya. Nasilip na siya ng doktor eh. Tapos nagano ng test. Sabi ano daw. Kasi wala eh. Okay yung blood pressure niya. Kumbaga normal ang blood pressure 120/85. Sugar din niya normal. So iniisip nila anong problema. Ayun nga ang naging findings sa kanya is daw vertigo. So binigyan siya ng gamot ngayon para mawala yung hilo niya. Kasi may test na ginawa eh. Okay na lahat. Pagdating ng test na yun, bigla siyang nasuka talaga ng marami. Kaya sabi ng doktor, alam na raw niya kung ano yung problema. Sabi niya, vertigo. Eh, mamaya daw kausapin kami. For now, pinainom siyang gamot para makapagpahinga muna. Balitaan namin kayo mamaya. Hello guys, update lang. Ayan, nakauwi na kami ng bahay. Nakapagpahinga na rin siya. Medyo mahaba yung naitulog niya. Mga 3 hours din. Anong oras ba? Nakauwi. 11 something. Pero tulog ka na dyan, kaya sabi ko kahit siya para makapagpahinga. Ito nakapahinga, medyo nabawasan na raw yung hilo niya. Nakakain ng konti. Ngayon siya kumain silang napakain ko siya pag uwi. Ayaw pa niya, antok na. Sarap, pahinga ka na muna. Ay ngayon, nagutom siya. Kasi nga talagang nakailang suka din siya rin sa urgent care. Pero kagandahan sa Air 3, mas malapit namin sa amin dito yun eh. It's ang bilis. Pangalawa ka lang na sa pila. Pangalawa lang sa pila, kaya di kami nagantay. Eh, kung sa emergency na ako siya dinala, malamang baka hanggang ngayon nandun pa rin kami. Pero yung sabi ng doktor, pag manala na raw, di ba na? Pero sabi niya, ano pa rin, kumbaga, yung findings niya kasi vertigo. Normal daw yun na ganyan mahilo ka pang ilang araw. Pero sabi sa akin ng doktor, kapag nahilo siya ng straight, 1 hour. 1 hour, yung tipong hindi siya makatayo, dalhin mo na sa emergency. Or baka daw si mami, ay naalala nila, baka daw stroke or ano, hindi naman, pinaglakad siya ron. So, babantay-bantayan pa rin. Kaya off siya sa work ng 3 days. Sabi nga nung kapag hindi pa talaga kaya, huwag mo ipilit na pumasok. Diba, sa last vlog lang kakauno lang namin sa akin eh. Siya naman ngayon. Kaya ngayon na, sinundo ko kaagad. Hindi na rin ako pumasok sa trabaho. Siyempre, mas priority na ma-check ka agad siya. Kasi, nag-alala baka mamaya ako sugar eh. Dahil sabi, borderline siya eh, di ba? O kaya baka high blood. Ako din sa delay. Tinusok siya. Pero, salamat pa rin naman at ano siya. Hindi sa sugar, hindi sa ano. Kumbaga normal lahat eh. Pati blood pressure niya normal. Tumaas lang dahil nung nagsusuka ka, di ba? Tapos after no, nag-120 siya. So, ayan. Kailangan niya magpahinga. Hindi nga sila na hinahayaan namin na akong sumuka yun Alam nila eh. Hindi sila na Pero nagtataka yung doktor eh. Sabi niya, walang masakit sa iba, kundi yung hilo mo. hindi Tapos masakit sa ulo ko eh. Sabi niya, wala ka bang chest pain? Wala ka bang ganito? Sabi niya, hindi. Hindi rin sumasakit yung tiyan. So, hindi niya malaman. So, yung test na ginawa sa kanya, pinalakad-lakad siya. Okay pa siya. Nakaka-balance. Nung pinapikit siya, Yan na. yun, gumigewang siya. Tapos sabi sa kanya,
Ay, chinek yung tenga niya kasi baka nga ear infection or ano daw. Wala naman. Tapos chinek yung mata niya. Okay pa rin. Ginawa sa akin, sabi niya, higa ka. Pinahiga siya pero nakalabas yung ano niya, yung kalahati ng katawan. Salalay lang siya ng doktor. Pagkapahiga sa kanya na gano'n, sabi niya, tumingin ka sa may ceiling. Tinagilid yung ulo. Tapos tinagilid yung ulo niya gano'n. Ayan na, pag ano niya, tayo siya bigla, suka. Sabi niya, alam ko na kung ano. Sabi niya, hindi maganda yung nagsusuka siya, pero sabi niya, maganda doon is, alam na natin kung ano ang problema. Sabi niya, vertigo. Sabi niya, hindi ka na masyado kailangan alala. Pero babalikan ko kayo. Kaya pagbalik niya, may dala siyang gamot. Pinainom siya. Nakatulog din siya ron eh. Kapag pahinga. Kaya rest muna siya. Pahinga. Tulog. Diyan mo lang parang Paano hindi? Suka po eh. Talagang, Paano yung wala nang sinusuka? sige pa rin ang dual, ano. Ano yan? Acid siguro din yan. Epekto nga ng vertigo, di ba? Dahil yung hilo mo nga. Lalo nung pinahiga siya. Yun na lang, buti na lang talaga marunong din siya magpigil. Paghiga niya, tumayo pa eh. Tsaka siya, buti may dala kami nung may binigay yung ano na para sukahan. Kahit paano malaking bagay. Kundi sabog talaga yun dun. Sana eh. Paglasing ako. Kailan pa? Di na, pakatagal na nun. College days. Maglalakad lang ako. College days ka pa nun. Ilang taon na ilang pong taon na yun. Ayan, kaya ngayon pahinga siya. Buti nakalan din si Jonas hapon ng pasok. Dalawa kami nag-drive. Gusto pa niya mag-drive eh. Nag-drive. Huwag ka mag-drive. Sabi ko, time mo ako dyan. Huwag kang aalis. Nag-drive din sana ako nung supervisor namin. Bait din talaga yung boss niya eh. Nag-drive niya ako pa uwi. Talagang chinek siya hanggang pagdating dito yung nasa ospital at saka pag-uwi namin. Chinecheck siya. Which is good. Kahit si yung chef ko eh. Tell him get better. Don't worry about work. Yun naman ang magaganda sa trabaho namin eh. Ano yung mga, kumbaga considerate yung mga kasama namin. Kasi nila wala kami masyadong ngayon. Kumbaga, kaya-kaya na. Isa. Slow Medyo sila. slow na konti. Ayun, kaya pahinga ka muna. Alis din kasi ako, may ako eh. Yung balik ko sa doktor, check up nung sa tahi ko sa gallbladder. So, iwan ko muna siya panandali. Meron siya ritong trick or treat. Timba! Kasi pag masusuka siya, kailangan niya nito eh. Kaya dinala ko rito para sa tabi lang niya. Dito na ako sa appointment ko. Dito sa Along Memorial. Pakala mo bahay eh. Parang mga sila. For mga general surgeon. Yan, parang lumang bahay, di ba? Pero ginawa nilang opisina. Yan na to, bed and breakfast yan. Maganda yung community. So yung playground. So yun, pauwi na ako kasi nang bilis lang. 1 minuto lang ata ako chinek. Mas malayo pa yung dinrive ko at saka yung inantay ko. Pero okay naman kasi nag-heal na ng maayos yung sugat ko dun sa gallbladder. So nothing to worry. Sabi ko medyo siya makate. Sabi niya normal lang daw yon kasi baka nagdadry yung part na nag-heal. So yun, uwi na. Ganda sana maglakad-lakad dito. Tapos ang ganda pa ng weather, hindi mainit, hindi malamig. Saktong-sakto lang. Uwi na at magluto ako ng arroz caldo tonight para medyo light yung hapunan ni Habi, tsaka hapunan na rin namin. So ayan guys, nagluto ako ng arroz caldo. Magpa-fried na lang ako. Almost done na to. Inaantay ko na lang pa siya ng konti. Mas lumapot pa. Nilagay ko na rin yung boiled egg. Magpa-fried na lang ako ng garlic para dito. Ayun nagtataktak ng kalamansi sa kanyang lugaw. Mainit pa talaga. Mas mainit pa din yung hawak ang barila. Mainit na ako. Kailangan yan. Mainitan. Kanginap siya nagugutom actually. Dahil Kung ano naman, pinag-gaano ko. ang ng doktor kasi, magkurang muna pa kayo ng big meal yung paunti-unti. Ngayon pa lang siya ng heavy meal. Lugaw.
arroz caldo. Lagyan ko ng chicken na boneless, skinless. Tsaka itlog. Mamaya lang, gutom na uli yan kasi syempre sabaw lang yan, di ba? Pero sa maginhawahan yung tiyan niya at mainit. Niginaw din ako ng konti. Kaya naka-hoodie uli siya eh. Tapos na mahaba nga rin yung pahinga niya kanina. Kaya kahit papano nakabawi-bawi. Yan nga eh. Tapos si Jonas, buti na lang 2 weeks siya na yung work from home. So kahit papano bukas pag back to work na ako, may kasama si daddy niya rito. Ma-check. Delikado rin daw pala talaga yun eh. Kasi minsan nagda-drive ka, bigla kang atakihin ng ganun. Kaya nga. Kaya pag nakakaramdam ka na medyo maganang iba yung pakaramdam mo, nagda-drive ka, gumilid ka na. Iba Kasi eh, mahirap parang dive mo pa yun na lasing eh. Di nga siya makano, no? Kanginang dinala ko siya. Pagbaba ko ng truck, di siya makababa eh. Parang parang lutang yung paa mo, parang di sumasahid sa parang ganun yung pakaramdam. Kaya hanggang makarating ako na pumila doon mismo. Sana buti na nga lang pangalawa lang kami. May nauna sa amin. Tapos pangalawa lang kami kaya kaagad nakita ka kasi sumusuka na siya. So talagang in-assist din kaagad siya. Akala nga na stroke or kasi Ang takot nga nila baka stroke kasi pinano Tines nila lahat ako yung mga physical na test. test. Tapos tinatanong siya, masakit ba dibdib mo? Ganyan. Tapos tataka sabi niya, mayroon bang lahi yung ganito? Ganyan. Ay, wala naman na... Ayun sa Yun, sabi namin nga, nakaraan, siya, yung borderline na diabetes. Pero nung tinest siya kanina, normal yung sugar niya. So, okay yung sugar niya, okay din ang yung normal blood 6 pressure. sabi ni Madam Rowin. Hindi. Yung sa kanina, chinek ko yung level. Hindi, di ba may sinabi siya? 6 ba? Wala O siya 8 sinabi. below? Wala siya sinabi. Sino ba Wala sinabi? ba? Ikaw? Iba, ako yung nagsabi nun, din naman, Ay, nalilito ikaw. ka ata. Ako yung nagsabi kasi tinek ko, nasa 7.4 ang ang normal below. Yung kanya 6. So, okay pa. Tapos nga, kanina ko tutusin ng tinest siya. Nag-breakfast pa nga siya eh. Ang akala nga baka gutom lang siya eh. lang. Sabi niya, nag-breakfast ka ba? Kumain ako ng 2 slice ng bread tapos isang cup ng coffee. Usually kasi ganun lang ang breakfast namin sa may scrambled egg. Dati, Isang toast. talaga, Dati heavy ang breakfast niya. Kasi nga, madali siya magutom sa work. Lagi. Fried rice, ganun, di ba? Fried rice, may longganisa, may tapa, o kaya siya, yung pancake na may syrup talaga, tsaka prutas, may banana. Simula nga nung nag-diet na nga, usually toast lang or coffee. O kaya yung oatmeal, May mga nawawala siguro sa akin mga nutrients. nutrients dahil nga dyan sa pagda-diet din na Sobrang hinahanap ng katawan. Sobrang limit nung kain, laki nung bawas. Kaya minention ko rin, kasi baka mami ako, kulang na yung nutrients mo. Pero sabi nga nila, kapag may vertigo, deficient ka sa, Iron. tsaka sa vitamin B12 at tsaka D. So, hindi enough yung mo nakukuha mong vitamins. Sunod-sunod naririnig ko yung sabi ko Gutom hindi si Jana? kumakain. Sunod-sunod yung tason eh. Parang tumutulo yung niya eh. Sunod Yung tunog lugaw eh. niya eh. Ayan, medyo pangalan siya eh. Hinapa. Pero mas okay na. Nakapagpahinga. Super long weekend Ganun talaga kailangan. Umaga lang ako ngayon. Tapos 2 days off. Tapos ano pa Monday yung pa. weekend? Monday pa pasok na. Sabi nga niya, sa bukas papasok ka bukas. Hindi na. Sabi ko, magpahinga ka. Mas importante. Nakakahina ka din kasi ng katawan yung nasa bahay lang eh. Ganun talaga eh. Talaga mahihina ka lalo sa sitwasyon mo. Sabi nga ng doktor, kung nahihilo ka pa rin yung 3 days na binigay ko, kailangan mag-extend ka pa, mag-extend ka. Diba? Nalimutan mo na. Kalimutan. Ako yung nakausap ng doktor kasi medyo lutang. Medyo lutang. Parang sabog na hindi mo malaman lasing na. Tapos pinapakwento siya paano nangyari. Magulo ba yung kwento ko? Yung parang nguy-nguy lang eh. Ang hina. Kaya doktor tumitigil sa akin. Ay nako. Pero awa naman nandiyan sa Tokay.
Kagabi lang kami yung vlog namin na nag-aalala siya sa akin eh. Ngayon, ako naman ang nag-aalala sa kanya. Kaya hindi na nga ako pumasok para bantayan siya. Ay, naka. So far naman ay okay na ang kanyang Hindi, kalagayan. kasama talaga sa buhay ng ano yun natin pagtanda, ganyan. Darating at darating bawat isa sa atin sa mga ganong sitwasyon. Ang ano lang dun, kailangan talaga maging matatag tsaka matibay sa mga ganong pagkakataon. Pag nanghina ka sabi ko nga doon sa nakaraan, di ba, kailangan yung utak mo, kontrolado kung ano yung gagawin ng katawan mo. Kaya nga kanina, kahit hinang-hina na ako, Masama rin naman yun kasi gaya nun, ikaw, pipilit mo pa rin na magdadrive ka. Kaya nung tumawag, sabi ko, uwi, diyan ka lang nga ako sa parking lot, wag kang aalis. Sabi ko, papunta na kami, on the way na kami ni Jonas. Gusto pa mag-drive. Pag nahilo siya nun, wala na, mas lalong problema yun. Di mo alam, busy pa naman ng ganong oras. Dahil aksidente, di may iwasan yun, lalo pag ganyan nahihilo ka. ay naka. Ganito. Kaya antay siya sa parking lot, pagdating ko, putlang-putla na. Sabi ko, John, sige na, mauna ka na. Sunod kami. Kaya pinauwi ko na si Jonas. Sabi nga ni James, you look like a white guy now. Sobrang putla niya Tapos hirap na hirap sumakay na sa akin at saka bumaba Hindi, nanginginig nga yung tuhod ko kasi nga, hindi ko na malaman kung ano yung naramdaman. Lalo na nung sumuka, medyo guminawa nga. Kaso parang Lalo ka nang hina. nanghihina naman yung katawan mo, yung tuhod mo. Kaya dali, nung pagtawag sa akin kasi katutulog ko lang. Usually natutulog ako pag-alis niya. Katutulog mo lang, mga 7 pa lang na mahigit. Kasi ginising ko pa si Jermaine Tapos tutulog na ako. Kala ko nanaginip ako Telepono ko na pala nagre-ring. Hindi na nga dapat ako tatawag, uwi na lang Tama sana lang ako. na tumawag ka, ba't hindi ka tatawag? Alam ko, natutulog ka pa. Humihingi pa siya ng pasensya, sabi ko. Ba't nagpapasensya ka pa? Sabi ko, intindihin mo nga ako yung ano mo. Basta ako ka kumalis dyan. Pero the best nga talaga, kung may mga emergency kayo, dalhin nyo sa, kung kahit na bumiyahe ng medyo malayo, ganun. Airdrie o kaya Cochrane daw. Yung mga urgent care mabilis. Mabilis. Calgary kasi talaga ang dami ng tao. Crowded na kasi dito Lalo, gaya nung nangyari sa akin, di ba? 10 hours ako sa emergency. Hindi ko na kaya yun. Talagang taste na yung sakit pero andun ka pa rin nag-aantay. Wala kang choice kundi magantay. Kanina, sabi ang worry ko baka mamaya stroke or ano. Kaya sabi ko, tingin ko although may nagsabi na dati maganda raw sa Airdrie. So yun ang naisip ko kagad. Kaya kahit ang drive natin, ilang minuto ba? Kasi southeast kami. Diretso ng Airdrie, mga 35, 40 minutes. And traffic pa dahil kabisihan ng umaga. Nirush ko na kagad ng tara na. Sabi ko, dire-diretso na tayo. Hindi naman siguro magiging stroke. Diba pa rin, at least kung nandun ka, tanong mangyari sa'yo, nasa urgent care ka or emergency ka, malalapatan ka kagad ng lunas, diba? Ang hirap yung nasa bahay. Tapos may mangyayaring ganun, wala. Ang hirap. Okay nga din yung mga kasama ko kasi ino-offer nila sila magde-drive. Bait nga rin nun nung bisor niya Si Bo, binibigay yung mga chicherya niya doon sa bag niya. Chocolate niya. Kainin mo, para lumakas ka. Busit ka, nasusuka na nga ako. Para pamilya na rin kayo. Ilan taon na kayo magkakasama? Bagay. Hindi ko rin naman pinababayaan yung mga yan Pag kailangan ka rin naman nila, ganun din naman gagawin mo. Malaking bagay pag sa trabaho ganun, alalayan kayo, tulungan. At lalong-lalo sa mag-asawa at sa pamilya. Hindi pwedeng papabayaan mo yung isa. Lugo. May kasabit na. Nakikita ko sa camera. Buti na, may balbas sumabit. Ayun lang naman. Maraming salamat din sa mga nag-message. Kasi nag-aabang nakatulog siya nung pinainom siya ng gamot, sarap ng tulog na. Kaya naman yun, lang naman siguro yun. Parang, sabi nga, hindi naman... Ano naman daw yan kumbaga, after ilang days mawawala. Pero syempre, hindi mo alam kailan siya pwedeng bumalik. Kaya sabi ko nga, pag nasa work ka, alam mo medyo iba na pakaramdam mo, nagda-drive ka, huminto ka, make sure mo na safe ka muna bago ka tumuloy o kung ano man. Baka kaya lulain ako ng mga bata ako na. Hindi naman siguro kasi ngayon lang yung vertigo mo Ngayon lang na gano'n yan, di ba? Wala namang vertigo ng time na yun
Hindi pa uso. Di pa uso siguro nun. Ay, nako. Yun pala. Basta po ka maraming salamat. Wala na muna kaming shoutout. Di ka ako nakapaglista eh. Di pa nga ako nakareply sa mga comment. Pero, syempre, maraming salamat sa mga prayers, sa lahat ng messages, at pag-aalala nyo. Marami nagtatanong eh kung ano nangyari, hindi ko na na-replyan. So, yun. Pag napanood nila yung vlog, ayan, alam na nila. So, safe na siya. Pahinga na lang talaga. Maraming salamat. Paano? Lalo na sa mga kala Ninya, sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas. Na mga nag-message, mga nag-alala rin, Sila syempre. AJ, yun, Mga kaibigan. kamag-anak. So, paano kami tapusin niya muna yung pagkain at makapagpahinga. Sabi ko, every time ngayon maaga na tayo magpapahinga. Wala nang ano yun. Basta pagdating ng 10, tulog na. Tama? So, paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.